Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa 13 linggo ng taon at ito'y pinapahayag sa atin ng ating Panginoon ay makapangyarihan sa ating buhay at Siya ang nagbibigay ng buhay na ito para sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, si Jesus ay sumakay sa daong at tumawid sa kabilang ibayo ng dagat. Dinungkog din naman siya na makapal na tao. Siya ay nasa tabing dagat. Dumating ang isang puno ng sinagoga na nagngangalang Jairo, na nagpatira sa kanyang paanan nung makita siya. At narumdom na nagmakaawa sa kanya, "Ang aking maliit na anak na babae, aniya, ay naghihingalo. Halika at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya upang gumaling siya at mabuhay." Sumama si Jesus sa kanya at sumunod ang makapal na tao na gumigit-git sa kanya. May isang babae roon na 12 taon na ang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami na manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, pagkos ay lumalang lubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nagpagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipon niya ang damit ito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa siya, ay may dumating na mga tao na galing sa bahay ng puno ng sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae. Bakit mo pa binabagabag ang guro?" Nang maulinigan ni Jesus ang pinag-uusapan nila, ay nagwika sa puno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, sumampalataya ka lamang." At hindi niya pinahintulot na sumunod ang sinuman sa kanya, maliban kay Pedro, Santiago at Juan, na kapatid nitong huli. Pagdating nila sa bahay ng puno ng sinagoga, ay nakita ni Jesus ang kaguluhan at ang mga taong umiiyak at humahaguhol. Pagkapasok nila ay sinabi sa kanila, "Bakit kayo nagkakagulo at nagsisitanis? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lamang." At pinagtawanan siya ng mga tao. Datapwat nang mapalabas na niya ang lahat, ay sinama niya ang ama at ina ng bata, 10 ng kanyang mga kasamahan, at pumasok sa kinararatayan ng bata. At hinawakan niya ang bata sa kamay na ang bigat.
Talita Kumi. Ang ibig sabihin, Ining, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Ang batang babae biglang bumangon at lumakad. Palibhasa ay 12 taong gulang na siya. Sila ay lubhang namangha. Mahigpit na pinagbili ni Jesus na huwag sabihin ito kanino man. At ipinag-utos niya, pakanin ang bata. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, si Johnny ay mayroong isang kapitbahay na atheist, hindi naniniwala sa Diyos. At kung maganda ang panahon, walang kaulap-ulap, naririyan ang mga bituin sa kalawakan. Yung atheist na yun ay makikita mong naroon sa kanyang rooftop, sa kanyang bubungan. Dala-dala yung kanyang napakalaki na teleskopyo at tinitignan niya ang kalawakan. Ang sabi niya minsan kay Johnny, alam mo Johnny, nakita ko na ang lahat ng bagay sa kalawakan, maaaring sa kalangitan. Ang ganda ng mga buwan, ang ganda ng mga bituin, ang kanilang pagkilos. Ang lahat ng yan ay nakita ko na. Lahat ng ginagawa hanggang sa pinakamaliit na makikita mo sa kalawakan ay nakita na. Subalit isang bagay lamang ang hindi ko nakikita. At ito ay ang Diyos na sinasabi mo kung mayroon ng Diyos. So hindi lamang umimik si Johnny. At pinsan pa isang gabi ay napakaganda naman ng kalawakan. At nakita ni Johnny na naroon na naman sa bubungan yung kanyang kapitbahay na atheist. Dala-dala yung kanyang napakalaking teleskopyo. Kahit ang ginawa ni Johnny, pumunta rin siya doon sa bubungan at tinignan niya yung lahat ng kilos na ginagawa ng atheist. Tinitingnan niya. At dito nakita, ginamit din ni Johnny yung teleskopyo yun. At nakita niya yung sinasabi ng atheist na yun, ang ganda ng buwan. Kumukutitap yung mga bituin sa paligid ng buwan. Yung mga ibang planeta ay nagsisikilos. Ang lahat ay napakaganda. At totoo nga, wala siyang nakitang Diyos sa pamagitan ng teleskopyo. Kahit sabi ng atheist, tignan mo, wala ka rin nakita. Subalit ang sabi ni Johnny, alam mo, yung presence ng Panginoon ay hindi problema. Ang may problema ay itong iyong teleskopyo na hindi makakita sa presence ng ating Panginoon Diyos. Minamahal ko mga kapatid, simula sa Old Testament, marami ng mga tao nagtatanong. Kahit yung mga propeta ay nagtatanong. Ano ba ang Diyos? Sino ba ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Kailan darating ang Diyos? Ang lahat ng mga katanungan ito ay naroon sa Old Testament at nananatiling katanungan. Subalit dumating ang New Testament. At sa New Testament na yan ay nakita natin, naramdaman natin ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagdating ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang katotohanan tungkol sa Diyos, ang larawan ng Diyos ay dumating sa atin sa pamamagitan ng Jesus. At ito ay kaya nating abutin, kaya nating mapakinggan, kaya nating maramdaman kung mayroon lamang tayong pagtitiwala o pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa banal na Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa atin ng katotohanan na ang ating Panginoon ay naririto sa daigdig na ito. Ang unang katotohanan sa banal na Ebanghelyo ngayon ay mayroon siyang kapangyarihan sa buhay ng tao.
At alam natin simula pa sa paglalang ng sandaigdigan, yung kapangyarihan ng Diyos na yon na nagbigay ng buhay sa tao ay naroon na. Naroon yung kapangyarihan niya na bigyan ng support, bigyan ng lakas, bigyan ng kalusugan ang buhay ng tao ay patuloy nating nakikita. Sa banal na ebanghelyo nga ngayon, ay nakita natin, napakinggan natin, 2 ulit na gumawa ang ating Panginoon ng himala upang patunayan ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay at pagsuporta sa buhay ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalusugan. Yung batang yun na sinasabi natin, na patay na. Subalit ayaw ng ating Panginoon na ang isang patay ay naghihirap o katapusan ng kanyang buhay. Ayaw ng ating Panginoon na ang buhay na ito'y matapos sa kamatayan. Ayaw ng ating Panginoon na kayong mga magulang niya ay nagdaranas ng hirap at hinagpis sa buhay sapagkat mawawalan sila ng mga anak. Kaya't dito nga, ibinigay niya yung kapangyarihan na yon na magbigay ng buhay sa isang patay na maliit na bata. Yung ikalawa, isang babaeng dinudugo. Nagdaranas siya ng ilang taon sa kanyang karamdaman. Ayaw ng ating Panginoon na magdanas siya ng karamdaman. Ayaw niya na maghirap ang babaeng yun. Kaya pinagaling niya ang babae bilang pagpapatunay ng kanyang kapangyarihan sa buhay at pagsuporta sa buhay ng babaeng yun. Minamahal ko mga kapatid, ito ang katunayan ng presensya ng ating Panginoon sa daigdig na ito dahil sa kanyang kapangyarihan at kanyang mga ginagawa. Kaya nga kung sa daigdig na ito, may mga tao na hindi nagsusuport sa buhay ng tao, ang ibig sabihin, hindi siya makadiyos. Kung ang kanyang ginagawa ay pagsupil sa buhay ng tao, walang support sa buhay ng tao, o kaya pagkitil sa buhay ng tao, ang ibig sabihin, siya ay hindi makadiyos o ang kanyang mga ginagawa ay hindi makadiyos. Makikita natin, minamahal ko mga kapatid, ang kapangyarihan ito ng ating Panginoon. Lahat ng himala na ginawa niya nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito, ang lahat ay pagpapakita ng support sa buhay ng tao. Pakikita natin siya ay nagpakain ng 5,000 mga tao. Alam niya na yung mga taong yun ay magugutom sa pagsunod sa kanya. Alam niya na wala silang mabibilhan ng pagkain. Alam niya na pagod na sila dahil sa pagsunod sa kanya, pakikinig sa kanya. At ayaw itong mangyari ng ating Panginoon na sila ay magdanas ng gutom at hirap sa pagsunod sa kanya. Kung kaya't ginawa niya ang isang himala, binigyan niya ng pagkain yung mga taong sumusunod sa kanya. Yung mga taong may karamdaman, pinagaling niya ang may mga karamdaman. Sapagkat ayaw niya na yung mga tao ay naghihirap dahil sa kanilang mga karamdaman. Yung mga tao na patuloy na sumasampalataya sa kanya, ay pinagaling niya ang lahat ng kanilang mga karamdaman. Yung mga tao na inaalihan ng mga demonyo, pinalayas niya ang mga demonyong ito. Sapagkat ayaw niya na ang buhay ng tao ay naghihirap dahil sa kasamaan, dahil sa demonyo o kaya na nagpapahirap sa buhay ng tao. Noong isang linggo lamang ay napakinggan natin, pinatahimik ng ating Panginoon ang dagat. Pinatigil niya ang hangin sapagkat natatakot yung kanyang mga alagad. Ayaw niya na may mga tao na natatakot. Ayaw niya na mga tao na nahihirapan. Kaya gumagawa siya ng himalang ito. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ito ay tunay na pagmamahal. At ito ay nagsasabi
na ang Diyos ay nasa atin kung ang buhay natin ay naririto sa atin at patuloy na tayo ay nagkakaroon ng kaligayahan, kaginhawahan sa ating buhay. Ang isa pang katotohanan na ipinahayag ng Banal na Ebanghelyo ngayon, nakita natin pagkatapos niyang pagalingin yung batang yon at siya ay tumayo at lumakad. Ang sinabi niya doon sa mga taong naroon sa kanyang magulang at sa kanyang mga alagad, pakanin ninyo ang bata. Nang ibig sabihin, totoo nga na siya ang nagbibigay ng kapangyarihan ng buhay. Totoo nga na siya ang nagbibigay ng buhay. Subalit inaanyayahan tayo na tayo rin ay tumulad sa Kanya, na tayo ay magpakain sa mga nagugutom. Tayo ay magsuporta sa buhay ng tao. At kung ito ay gagawin natin, ito'y pagsunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kung ito ang katotohanan ng presensya ng ating Panginoon, napakagandang balita ito para sa atin. Sapagkat tayo, sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang bagay, ay tayo nagdaranas ng hirap, nagdaranas tayo ng sakit. Kung minsan ay may sakit tayo physically, ang ating Panginoon ang magbibigay sa atin ng tulong at kagalingan. Kung tayo man ay may sakit o naghihirap sa ating kalooban, ang ating Panginoon pa rin ang makakaunawa. Kung sa pag-iisip ay gulong-gulo tayo, marami tayong problema, ayaw ng ating Panginoon na yan. Ang gusto niya ay tayong lahat ay magkaroon ng katiwasayan at kaligayahan. Tayo ay bibigyan niya ng support dahil tayo ay mahal niya. Yun nga lamang ang sinasabi niya, magtiwala tayo sa Kanya. Sa pagtulong natin, sa pag-support ng buhay, unahin natin sa ating sarili. Tulungan natin ang ating Panginoon na yung buhay natin ay maging maginhawa at maligaya. Kung sa ating buhay ay may nagpapahirap sa atin, dahil may mga ginagawa tayong hindi maganda, o may bisyo tayo na nagpapahirap sa atin, itigil natin. Kung tayo man ay mayroong karamdaman, naririyan ng mga doktor upang makatulong sa atin, lumapit tayo sa Kanya. Kung tayo ay nangangailangan ng mga gamot, kunin natin ang mga gamot na yan upang magsuporta sa ating buhay. Huwag tayong maging tamad. Kung tayo man ay may karamdaman at kailangang itigil natin ang pagkain na nakakasama sa atin, mga gawain na nakakasama sa atin, itigil natin ito upang ang ating buhay ay magkaroon ng kaginhawahan. Kung tayo man ay pagod na pagod sa ating mga trabaho, subalit ito ang nagbibigay sa atin ng hirap, bawasan natin ang trabahong iyan upang sa ganon, tayo ang mag-support sa ating buhay at magkaroon tayo ng kaginhawahan. Minamahal ko mga kapatid, sinasabi rin dito na dapat tulungan natin ang ating kapwa. Kung sa ating paligid ay may mga dangers sa buhay, tulungan natin upang matigil ang lahat ng danger na ito. Kung sa paligid natin ay may mga batas na siyang nang-aapi ng buhay ng tao o kaya ay nagpapasama sa buhay ng tao o hindi nagsusuport sa buhay ng tao, dapat dating tulungan ang kapangyarihan na ibaba, itigil ang lahat ng ito upang ang lahat ay magkaroon ng kaginhawahan at kaligayahan sa buhay ng tao. Minamahal ko mga kapatid, sa misa na ating dadaluhan, lalong-lalo na sa linggong ito, ang ating Panginoon ay nagsasabi na naman sa atin, kanin ninyo ang aking katawan, inumin ninyo ang aking dugo, at sa pagtanggap ninyo, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sana minamahal ko mga kapatid, sundin natin ang ating Panginoon sa pagtanggap ng kanyang katawan at dugo.
Idalangin natin. Tayo sana ay magbigay, ito sana ay magbigay ng lakas sa atin upang tayo rin ay makapag-support ng buhay, makatulong sa ibang tao. At sa pagtulong sa ibang tao, walang itinangi ang ating Panginoon. Simula sa isang simpleng at may sakit na babae, hanggang doon sa makapangyarihan na pinuno ng sinagoga, tinulungan niya ang lahat ng ito. Ganon din sana sa bawat isa sa atin sa pagtulong. Tulungan natin ang lahat sapagkat ito ang utos ng ating Panginoon at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Para sa Sydney ay meron akong announcement, kaya pakitingnan ninyo after the blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Minamahal mga kapatid, tayong lahat ay mahal ng ating Panginoon at patuloy niya tayong bibigyan ng buhay. Sumampalataya lamang tayo sa Kanya at ito'y ating makakamtan. At away pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.